Saan man daw may dalawa o tatlong nagtitipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa kanilang kalagitnaan. Amen. Praise God. So, it's already time. Nino ka? Parang kasi okay. Prepare po natin ang ating mga puso sa ating pong pananambahan sa Panginoon. Okay. Parang hindi tama yung timbangan, ano? Parang mas magbayad itong isang... Okay. Okay, praise the Lord. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Isang malamig na umaga po sa ating lahat. At parang papasok na po yung panahon ng tagulan. Parang ganun yata, nagtatapos na ba ang El Nino? El Nino bang tawag o La Nino? La Nina yata. La Nina, tsaka La Nino. Okay, medyo lumalabig ng bagyan po. At for the first time po, medyo mahina bro. Okay, ama. Okay, ama. Ano siya? Okay, itutok na lang bagyan okay, hallelujah. Okay, yan siguro na. Okay na bro? Wala pa? Bakit kaya? Okay naman dito. Okay. Hello, mic check. Okay. Check lang tayo ng konti para at least naman gumaganda po yung yung sound ninyo, sound ng natin sa ating pong pananambahan mamaya. Okay? So, yun. Salamat po muli sa Panginoon sa isang linggo na bigay po niya sa atin, ang ating pong Panginoon. Tunay po na napakasarap po na pasalamatan po natin ang Diyos. Amen? Salamat po sa Panginoon. Tsuta mo po ngayon pa. Sama tayong aliwa, lalo pa na medyo nakasanayan ng mga iba na yung eksaktong pagsamba natin, doon po sila nadating. So, ganun pa man po, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating pong mga sarili, sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon na makikita na rin lang niya dito. So, blessed Sunday po sa bawat isa. Tulad nga po ng sinabi ni Pastor kanina, let us be glad po dahil sa dumaan pong week na to, nagbigay po ng protection at pagpapalang ating Panginoon. Amen po. So, I just want to share po this Bible verse. Daldal na pong Bible verse pero napaka-importante po sa buhay ng bawat Kristiyano. It is from Proverbs or Kawikaan, chapter 3, verses 5 to 6. Sabi po niya, "Kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin." So, madalas po we tend to trust ourselves and our plans. Pero sabi nga po sa Bible verse natin, si Lord lang po yung pagkakatiwalaan po natin sa lahat po ng ginagawa natin. Amen. So ngayon po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para basahin po ang salita ng Diyos mula po sa James chapter 5 verses 7 to 11. Sabi niya po sa verse 7, "Kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang mga magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan." Verse 8, "Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom." Verse 10, "Mga kapatid,
Tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon upang tiyagaan nilang magtiis at ng kahirapan. Last verse, sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Naririnig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang ating Panginoon. Amen po. Tinatawagan ko na po ang para sa opening prayer. Hello. Dugutan po nga nalangin tam. Igpang may baya king sabla. King lagyo na po ninggay kayong mga bus, ninggay kaming Ginong Yesus. Yan yung kaorasan na iti igpang banal lalapit kayong mit mong kapabalog kayong kakang banal harbang Ginong Diyos. O rin po rin kay kaming sarili. Ninggay kaming kaisipan Ginong Diyos. Ninggay kaming puso. Ginoo na naman po yung akagistong yung makatula. Karing pusong deti, karing kaisipan na reti Ginoo. Wasan nyo kayo putulisang kayo banal ng dayan kaya kaming Ginong Yesus. Banin kaya kaming gawan ngayon ng kaurasan na iti, maging katanggap-tanggap po king kayo kong harapan. Salamat igbang banal king kayo kang lugod at kayo po ngayon may kasamba kami. Agawami kayo kong kaburian para kayo kami Ginong Diyos. Ingemi at itikusan ng Aldona ng Domingo. Salamat igbang banal king kayo kang lugod. Yung papabustang Ginoo yung kay kang meto ngayon magkasakit siya kang kayang biye. Nakala salamat Ginoo kang blessing at tatanggapan mi hanggang ngayon yung panahon na iti Ginoo. Salamat tigpambanal sinabi mo mali banala kami kay ka. Alaki nga gawa. Minya ngayon yung oras ay kititiwala kami kay ka Ginoo. Yung kay kaming gawain. Ginoo Diyos, di nga anak mong gagamitan mo king gulot na ng pulpito nga iti Ginoo panalain ko lo. Dahil kay kayo pong gagamit kayong instrumento para apasayara kayo. Dali miras king kayo ang harapan. Salamat tigpang banal king kayo ang lugod. Di na nyo pong kabyas na naman yung batang kayo. Eyo po paintulting sa asawa laking binya yung obra karya Ginoo. Bang kanita sad-sad ba ing kayo ang pangako. Miras kami king kayo ang harapan. Salamat king pagbanal. Yan yung oras ay iti panalangin mi. Ing kayo ang gaway na iti Ginoo. Ginoo, yung gaway na iti telagami para kay kami. Makabukod yung Aldo Domingo. Sinabi ito Ginoo kay ka para kay kaya yung Aldo na ng Domingo. Nyago ng Diyos, yung kay kaming dalangin, di na maging pusong maging masigasig, yung kay kayang kasalpantayanan. Bang kanita Ginong Diyos, miyak kalingon yung Aldo na ng Domingo para kay kaya. Yung Diyos, dakal pong dakal salamat, yung kay kayong pamamatnube, yung lulubdan ng Aldo do. Mabibigay kami kanya itong iti. Gagabayan mo kami Ginoo. Mabibigay kay kami pamangailangan. Mo kay papagkulangan. Kapilang paman Ginoo Diyos. Dakal pong dakal salamat Ginoo. Panalain milanan po rin kapatid bing alapang yan igeti. Ginoo na naman po yung dahilan. Na naman po yung karelang kabalisaan o kabisihan king karelang biya Ginoo. Paisip yu Ginoo ang yan yung kaorasan na iti. Aldoya para kay kayo. Salamat igpang banal king kay kang lugod. Kingkay kang biyaya, karing pagpapalang pagkalub mo karing balang metong kay kami. Turuanan mo kaming Ginong Diyos, mapagkalub, kingkay kong gawain. Bangkanita Ginoo, lalo ra ko nga pasaya, uling iti ay ngadwan mo po, para kay kami. Ginong Diyos, ngayon oras ay iti, panalangin kay pong makabukod, kingkay kaming malugod Pastor. Ginoo, di na niya pong kabyas na manibatan kay kayo. Bangkanita Ginoo, lalo no nga pasyag ng kay kang banal na salita, maging malino lang dandaman mi kingkay kaming panandam di nga mano mong mipasyag ngayon ng kabi ngayon iti ka aldaw na iti ng Diyos. Dakal punta ka salamat ngayon ng kaorasan na iti babalik mi nga po sa blang kapurian kapasalamatan king lagyo na po ng kaya kaming Ginesus sa taga Nazaret. Kambi na po ng banal yung Espiritu mamatula ka rin kaya puso tuman po yung kaya kaming samot dalangin. Amen and amen. Good morning po sa lahat. Isang mapagpalang linggo ng umaga po.
At welcome po lahat sa gawain ngayon ng ating Panginoon. Sama-sama po nating sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. At gaya nga po sabi sa lyrics ng kanta, open our eyes, Lord. Open our hearts and open our ears. So sa umagang ito, atin pong hingin na buksan ng Panginoon ang ating mga puso nang sa gayon ay lalo nating siyang madama at mapapurihan, maluwalhati sa umagang ito. So, isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Let's declare that God is here and we are going to give Him the best worship this morning. Amen po? Amen. Hallelujah, Lord. Come on, church. Palakpak po natin ang ating kamay. Kumanta po tayo para sa Panginoon. Sambahin natin siya. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah, Jesus. You are in this place, oh Lord. Let's sing for the Lord. Come on, church. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see you. Come on, church. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. Open our ears, Lord. We want to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Give Him the best worship. Come on, church. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, oh Lord. Open our ears, Lord. We want to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Hey! Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Sing, God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Oh, 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 oh. God is here. Come on, declare it. The Lord is with us as we celebrate Him this morning. Come on, church. Let's declare the holy name of our mighty King Jesus. He is holy
And He deserves our praise this morning. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Declare it, come on, lift up your voices. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Oh, holy Lord, holy, we cry holy, hallelujah, God is here. God is here, come on, oh holy Jesus. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. Yes, God is here, God is here, God is here, God is here, and He is able. We draw near to see Jesus, oh Jesus, be revealed. Oh, 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 oh. Come on, church. Papurihan po natin ang Panginoon. He deserves our praise. He deserves to be lifted high. Oh, 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 Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Let's all declare that God is here. He is here as we celebrate Him this morning. And He is here. We believe that the Lord is here. His presence is with us. Gaya ng sabi niya sa kanyang mga salita sa Matthew 18:19, na saan mang may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan niya, ay naroon siya at kasama niya sila. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na sa aming pagsambahan sa umagang ito, na Ikaw ay aming kasama, O Lord. O Panginoon, buksan mo nga po ang aming mga puso. Ipakaloob mo, Panginoon, na Ikaw ay aming madama sa umagang ito. Ipagkaloob mo, Panginoon, at ibuhos ang pagpapala sa bawat isa ng mga anak mo, O Lord. We are here to praise You. We are here to celebrate You, O Lord. We are here to declare that You are holy. You are a holy God, our faithful and loving God. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Sabayan niyo po kami. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions and all powers and positions. Your name, come on, declare it, stands above
above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, declare it, stands above them all thrones and dominions and all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. You're holy, you'll always be holy, holy forever. Oh, your name, oh Lord, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Come on, church, declare it. All thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions and all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, you're holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, Lord, you're holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Declare it one more time. Your name is the highest, O Lord. Your name is the highest. Papurihan po natin siya. Come on, church. Purihin natin ang Panginoon. Praise Him. Declare His name above all names. All thrones and dominions and all powers and positions.
above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions and all powers and positions, your name, it stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Oh, let all the people sing, hear your people sing, you're holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy. You will always be holy, holy forever. You will always be. You will always be. Oh, you're holy, Lord, holy forever. Hallelujah. You are holy, holy forever. Oh, hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Your name is the highest, O God. You are holy, Jesus. And you are holy forever, O God. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw na tunay at banal, O God. We praise you, Jesus. Come on, church, punuin natin ng praises ang Panginoon sa umagang ito. Let us praise Jesus in spirit and in truth. Oh, Jesus, you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the Alpha and the Omega. Ikaw, Panginoon, na aming tagapagligtas sa tagapagtanggol. Ikaw ang tagapagligtas sa amin mula sa aming mga kasalanan, O Lord. Ikaw na tagapagbigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Ikaw, Panginoon, na tagapagpagaling ng aming mga karamdaman, O God. Ikaw, Panginoon, na katagapag-ingat ng aming mga buhay. At salamat, O Lord, na ang buhay ng bawat isa sa amin, O God, ay hawak mo, Panginoon. Hindi kami mangangamba, hindi kami matatakot. Gaya ng sabi mo sa iyong mga salita, hindi mo kami iiwan o pababayaan. Kaya sa umagang ito, ang tangi naming handog sa iyo, Panginoon, ay ang aming worship. Naway maluwalhati ka namin, mapapurihan, masamba, Panginoon. Open the gates of heaven, Jesus, and receive our worship this morning, O God. Oh, Panginoon, maging masamyong amoy nawa sa iyong harapan ang aming papuri sa umagang ito. Come on, church, sabayan mo kami. Let us praise the Lord. Day and night, night and day, since the rise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night
of it all. You are worthy, Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. King Jesus, you are worthy of it all. You're so worthy, Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, you are worthy. Praise the Lord your God. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Oh, King Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah, Panginoon. You deserve the glory, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve all the glory, Jesus. Gaya ng sabi po sa Romans 11:36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa iyo, at sa pamamagitan mo, Panginoon, sa iyo ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Come on, church! Bigyan po natin ng malakas na parangal. Lahat ng pasasalamat, O Lord, to you. They all belong to you, Jesus. All the honor, the praise, and the glory. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tunay, napakabuti po ng ating pong Panginoon. At totoo po itang message ng awit. Wala pong hihigit sa Panginoon. Amen. Wala pong higit sa Panginoon. Totoo po yun. At siyempre po, karapat-dapat lamang na dahil walang higit sa Panginoon, wala pong pwedeng magtagumpay sa mga nananalig sa Kanya, at karapat-dapat lamang na purihin po natin Siya at ibalik ang lahat ng gloria, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po. Pwede po bang isa pang malakas na palakpak kay Lord? Amen. Praise God. Hallelujah. God is great. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. And thank you po sa presensya ng bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Okay. Isang announcement po tungkol po sa PMF. Sa darating pong May 1, ano po, ay June 1. Sorry po. Di ako mupuita. Bura po, bura. Burahin po natin. June 1. Ano po, anniversary po ng PMF, Forac Ministerial Fellowship dito po sa, dito. And then, Forac. At gaganapin po ang anniversary sa Songko Gym. And
malugod na kayo pong imbitan. Sa sinuman po sa atin na gusto pong dumalo dito po sa naturang anniversary, ika-33rd na po na anniversary ng PMF. So, kung sa mga gusto po na dumalo, pwede po siguro tayong mag-count doon po sa ating pong GC. I-count po natin. Hindi ko gaano kabisado how na yung paraan ng ano. Kasi may ginagawa na ano, kapag ka-i-click mo ng ganon, mapapabilang ka na doon sa number 1, 2, 3, ganon. Siguro po sa mga nakakaalam, kapag ka binanggit, may nag-click na sasama, i-count na lang po. Bakit po na gusto po nating ma-count po yung gusto pong sasama? Sapagkat mayroon po nga pong pagkain. So kung halimbawa, tayong lahat ay dadalo, let's say sabihin nating 30 katao, ako yung kukuha ng pagkain doon sana. Kasi mag-prepare po talaga yung PMF ng kakainin po ng bawat dadalo. So kailangan lang nga lamang doon po sa mas maaga ay malalaman kung sino po yung sasama. Amen po. So yun po, anniversary po ng PMF this coming June 1 po. So oras po alas 5 po ng hapon. So yun po. Sa Songko po, sa Songko. So dalo po tayo, daluan po natin, suportahan po natin yung gawain na ito. At mo pong pamangan. Ano pa po yung announcement? Siyempre po, yung ating pong prayer meeting every Friday, ano po, at yung ating pong, tatawagin ko na pong OHB, ano po, itong gawain na ito, yung kay Sister Beth, yun, Chula Gulot. Harapan po ni Sister Abby, every Miyerkules, alas 4:30 po ng hapon. And gusto ko pong banggitin ito, kasi po mayroon pong graduation doon. Ibig ko sabihin doon sa graduation, hindi po tuloy-tuloy na doon po yung OHB po natin. Ang OHB po natin ay mahal natin, isang araw, pupunta po tayo kay Paring Mando. Ganon, siguro tayo pari ko. Maybe 3 days din, ay 3 session din po tayo doon sa kanila, ganoon. At pagkatapos po noon ay pupunta naman na po sa isang bahay, ganoon. Magbahay-bahay po tayo. Amen po. So, purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito sa kanyang kabutihan. Katulad na nabanggit ko kanina, medyo lumamig na po ang panahon, no? At ito pa pala, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Salamat po sa manpower po ng aking kumpare. Hindi ko natutulungan. Paring Alex, ang pong kasi. Brother Vic, alala yung Brother Vic, ano po? Papansin, wala na po rin aircon tamo. Naiyaman ako kasi sa totoo lang kapag mayroong gawain na ganyan dito sa church, ay palaban din po ako Kaya lang talagang that time, mayroon po kaming overnight gathering ng mga pastor dito sa PMF. So, hindi po ako, talaga. And then, after po ng prayer, ng gathering na yon, meron pa po akong nilakad na, madalian sa San Fernando. Kaya yun, talagang hindi na ako nakasama. And then, dumating din si Pastor Jess dito po sa church nga. Kinuha yung isang aircon ni Pan. At sabi ko, hindi ko na rin po napansin yung mga call. And hindi na ako nakasama. Salamat po. At hindi naman yung nagpapaalam na naalis na po, pero lagi ka naming maalala pare. This coming, itong mga darating na mga araw, alis na po ang ating kapatid, sama po ng kanilang pamilya. Untala po US.
So, pag-pray po natin ang mga kapatid po natin. Magdalanginan tayo sa Panginoon. Amen po. Itamungan po. Patuloy tayong magdalanginan. Sabi ko, pabiro kong binabanggit sa kanila, huwag ninyong kakalimutan yung pangkape na Joke lang po yun. Okay, so salamat sa Diyos. Handa na po ba tayong makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Salamat sa mga bagong dala. Si, ano kanyang pangalan ito? Sarap. Bro, narasak mo? Rainer, si Jasmine, salamat. At kasama nila yung anak nila. Ito yung laging binabanggit sa inyo na sanayin natin yung mga bata, anak po natin sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Hayaan lang natin sila ng pakalat-kalat dyan. Diba? Huwag nating hayaan na lumaki sila na hindi nila alam ang church. Amen? Kasi po, nabanggit ko nga, kapag kang bata, lumaki siya, hindi siya sanay sa church. Sabihan ko pong totoo. At sigurado po, alam po ninyo ito. Mahihiya na sila pagdating ng panahon na papasok sa church. Amen. So, ngayong umagang ito, nagagalak ko pong ibahagi sa atin, ang salita ng ating Panginoon, na kung saan po kanina binasa ang ating teksto dito po sa James chapter 5 verse 7 up to 11. Yun ang ating pong teksto. And dito ko po ikinunek ang ating pong teksto na kung saan ay sinabi po natin dito, how to develop patience. Yung pong pasensya. Ayan, pagtitiis. Ranasan na po ba nating magtiis? Yung itapong pasensya. Naranasan na po ba natin ito? Nasusubok yung ating pong pasensya. Sino sa atin dito nakaranas na po ng ganoon? Di ba? Actually po, dito po sa pinakapamagat po ng James chapter 5 verse 7 up to 11, makikita po natin doon sa taas, kanina tinanong yung bata ko ito si Ephraim. Nano po ini, nalawala ko, kaya niya tinanong kung dapat pa bang isama. Mayroon po nakasulat doon, pagtitiyaga at pananalangin. Yan. Okay lang po ba? Paintulad po ninyo, basahin ko po na mabilis ang mga talata para po sa mga hindi nakarinig kanina. Okay, sabi po niya, kaya nga't magtiyaga kayo, magtiyaga. Mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ulitin ko po, medyo barok po yung pagkakabasa. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Okay. Tok ng tamo pong bagya. Sinabi si Santiago, magtiyaga kayo. At itatanong ko naman ngayon, hanggang kailan, Pastor, yung pagtitiyaga? Hanggang kailan yung pagtitiyaga? Ang sabi po ng binasa po natin, hanggang sa pagdating ng Panginoon. So, maliwanag. Maliwanag po ba? Hanggang kailan yung pagtitiis? Hanggang kailan yung pagtitiyaga? Hanggang kailan yung pasensya? Hanggang kailan po? Mahina, parang hindi nakuha. Ulitin ko po, hanggang kailan po yung pasensya? Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pwede bang ulitin natin sabay-sabay? Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen. Ang pasensya po, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Malinaw ni po. Tignan ninyo ang magsasaka. Ginamit po ni James bilang metapora yung pong magsasaka. Halimbawa, paghahalin tulad, di ba? Tignan ninyo ang magsasaka.
buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukilin. Ito po yung halimbawa ng pasensya, pagtitiis, pagtitiyaga. Ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Ito po ay ang tinutukoy niya na dapat din kayong magtiyaga. Hindi po doon sa kung paano po yung pagtatanim ng isang magsasaka. Kumbaga, ang tinutukoy po niya dito, in spiritual. O isama po natin anumang aspeto o pangyayari sa ating pong buhay, dapat po tayong magtiyaga. Lalong-lalo na po, being a Christian. Amen? Bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang isang Kristiyano, karapat-dapat at dapat po, itamo po matiisin. Amen po? Ang sabi po, tibayan ninyo ang inyong loob. Bakit? Sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Alam po ninyo, bakit ganito po yung pananalita po ni James. Tibayan ninyo ang inyong loob. Kasi nga, sabi niya, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen. Naniniwala po ba tayo malapit na dumating ang Panginoon? Kaya dapat maging ma-develop po sa atin yung pagtitiis. 'Di ba? Baka kasi hindi po tayo makatiis. Mawala tayo sa Panginoon in spiritual. Huwag kayong maghinanakitan. Antindi po ng mga talatang ito, di po ba? Huwag kayong maghinanakitan. Mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Ano ba yung kanilang sinalita? Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga. Medyo sinipon po ako. Nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Thank you, brother. Nakita ko. Medyo nahirapan nga ako eh. Hindi ko rin naalala. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. I-bless po ng Panginoon ang malaya po na pagkabasa ng kanyang salita. Praise God. Alam po niyo sa akin pong intro, speaking of pasensya, paano nga ba yung pasensya? Mayroon po akong naisulat dito na 6 na punto. Mahaba-haba po ito. 6 pero maiksi lang. Mga halimbawa po, pagtanggap sa traffic at delay. Nasusubok po yung pasensya po natin dito sa, alam po napapanahon ngayon yung traffic. Grabe kapag pupunta ka ng Angeles, kung ang daan mo, pupuntahan mo, mapapabanda ka ng Dao, hindi isip mo para maging mabilis, mag-expressway ka na lang. Di ba? Kasi hindi ka makakatiis sa matinding traffic. So, how to overcome yung pong pagkabagot, di ba? Dahil po sa pagka-delay o yung pong mga bagay na kung saan ay pwede tayong mainis. Ang sabi po ng ating pong intro, pagtanggap sa mga tinatawag po natin na delay. Sabi ko nga sa pag-commute o pagmamaneho, huwag magalit sa matagal na trapiko
o pagkaantala. Bakit? Sapagkat bahagi na po ng buhay po natin. Minsan po sa atin po ng mga Kristiyano, minsan naranasan din natin, natetest din po yung pasyensya natin. Natetest din po yung pong pagtitiis natin bilang mga Kristiyano. Sa papaano pong paraan? Kasi po aminin natin at sa hindi, ang mga Kristiyano po hindi po sila pare-pareho. Hindi po pare-pareho. Amen. May mga Kristiyano po na gustong makita si Pastor Doms sa isang kapatid. Ay, mahirap po yun. Mahirap mo makita. Di ba? Kapag ang standard mo bilang isang Kristiyano ay gusto mong makita ang sarili mo sa iba, mabibigo po tayo. Opo, maaari sa mga ilang bahagi po ng buhay mo sa isang kapatid, bala mo magkamukha kayo, no? Siguro magkapatid kayo. Ay, gawin ko na lang halimbawa si Kambal at Kula ka rin, no? Kambal po natin. Di ba, kung titignan natin ang mga kapatid po natin, sina Kambal, di ba? Si Mrs. nga kung minsan napipig siya, ha? Nandito ka na pala, akala ko ikaw si ano, yung mga ganun baga. No? Pero kung titignan natin na mabuti, meron pa rin pagkakaiba. Alam po na yung mga kapatid, being a Christian, makanyang tamo. Nais ko pong idiin yung punto na kapag ang nais mo, kapag gusto mo na makita ang sarili mo sa iba, masakit niya po. Mabibigo tayo. Paano natin madidevelop ang pasensya, pakikinig ng buong puso? Katulad ngayon, kapag may kausap ka, matuto tayong makinig ng buong atensyon. Huwag magmadali o mag-cut ng kwento. Di ba? Kung minsan po, ewan ko nga ba, may mga kapatid kuminsan, may mga kausap po tayo. Aha. Kung minsan na talagang hindi mo mapigilan na, diretso yan, di ba? May mga taong ganon, yung magaling magkwento. At kung minsan, alam po ninyo kung ako po, kapag kaganon yung kausap ko, aantukin ako. Naranasan na rin po ba ninyo yung ganon? Yung ikaw, siya lang yung kausap mo, siya lang nagkukwento, walang palitan. Antukin ka. Di ba? At kung minsan, doon po, sa totoo lang, natetest po yung kapasidad po natin na makinig. Doon po tayo natetest. At sabi ko nga, kapag may kausap ka, makinig ng buong atensyon. Huwag magmadali o mag-cut ng kwento. Matuto po tayong mag-cut. Matuto tayo na talagang tiisin. Doon po natetest nga yung pagtitiyaga po natin. Pag-unawa sa iba. May mga tao na mabagal o may iba't ibang paraan ng pagkilos. Sabi ko dito, magkaroon ng pang-unawa sa kanila. Sabi ko, pag-unawa sa iba. Opo, totoo po ito. May mga tao na saksakan na talaga ng bagal. Hey, pagtitiyaga, pagpapasensya, pagtanggap sa pagkukulang ng iba. Hindi lahat ay o perpekto. Huwag maging mainitin ang ulo kapag may ibang tao na nagkakamali. Diba? And last but not the least, pagpapakumbaba. Huwag maging matigas ang ulo, magpakumbaba. At syempre po, kapag may nagkamali, magpatawad. Amen po? Amen. Pwede bang palakpakan natin dyan ang ating Panginoon?
Anyways, mga kapatid, yun ay pasimula pa lamang ng ating mensahe ngayong umagang ito. How to develop patience. Or yung pong paano natin madidevelop po yung pagtitiis, pasensya. Ang sabi po natin sa unang punto po natin ngayong umagang ito, pero bago po sa unang punto, pwede po bang basahin po natin yung pong James chapter 5 verse 8? Ano po yung sinasabi po ng James chapter 5 verse 8? Sabi po ng Santiago, kanina binasa natin, ulitin natin, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, medyo ibahin po natin yung direction ngayon. Mula po kanina doon sa medyo sermon, masakit kung ito'y ginagawa po natin. Pupunta naman po tayo doon po sa punto na kung saan ay tumutukoy po about the second coming of our Lord Jesus Christ. Sinasabi ko po dito sa unang punto, upang ma-develop po natin yung pong pagtitiyaga, yung pong pagtitiis, yung pong pasensya. We must focus unto Jesus. Yung pong sabihin po natin na yung pong doon po sa lugar kung saan po tayo pupunta. Siyempre, ano ba ang may lugar? Ano ba yung nandoon sa lugar kung saan tayo pupunta? Di ba ang ating pong Panginoon? Ang ating pong Panginoong Jesucristo? Di ba ang ating Diyos? Sabi ko po, dito sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 4, sasabihin nila si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Katulad ng banggit ko kanina, medyo kumorbit po tayo doon sa binanggit ko kanina sa introduction po natin. Mag-focus po tayo doon sa tinatawag na yung about the second coming of our Lord Jesus Christ. Kasi nga, yun po yung binabanggit ng ating teksto. Mapapansin po natin. Binanggit po niya yung pong nalalapit na pagdating ng ating pong Panginoon. So, paano po tayo magkaroon ng tinatawag na pagtitiyaga? Ano po? Mag-focus po tayo doon sa kung saan tayo pupunta. Ano ho? Kinakailangan po na magkaroon po tayo ng tinatawag na focus. Wag po tayong tawag nito, wag po tayong padaig doon po sa mga nagaganap o nangyayari na kung saan ay pwede pong magdulot sa atin ng tinatawag na pagkadismaya. Speaking of pagkadismaya, itong binasa po natin, matindi. Kung kayo po ang pagsabihan ng mga tao, ng katulad ng mga binasa po natin, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng lalangin ng mundong ito. Kung tayo po ang sasabihan ng ganito, hindi ka ba tinatawag dito, madidismaya? Hindi ba ma-challenge yung faith mo sa Panginoon? Abay, parang pangangantyaw po ito. Ano po? Pangangantyaw. Pero alam po ninyo, katulad ng binanggit din po, dito rin po sa chapter na ito, ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ano pong binabanggit ng ikalawang Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Opo.
Ang Panginoon po ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Ano kasi yung pangako ng ating pong Panginoon? Siya po ay babalik. Siya po ay babalik. Hindi po nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Ang alin? Yung pa kanyang pagbabalik. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik sa loob sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ito pala yung purpose. So, mga kapatid, yung mga naunang mananampalataya katulad po natin, dumanas po sila ng ganitong panginsulto. Pero kapatid, sana po panalangin ko na ma-develop sa atin yung pong pagtitiis. Focus lang tayo sa ating pong Panginoon. Amen po. Amen. James chapter 5 verse 9. Basahin po natin bago po tayo pupunta po sa point number 2. James chapter 5 verse 9, huwag kayong maghinanakitan. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Binabanggit po ng sumulat ng James yung puntong huwag maghinanakitan. Yung manakit ng damdamin. Gusto ko pong i-connect dito yung puntong itang pagrereklamo. Ba? Alam po ninyo, tayo po ay, tayong lahat, tayo po ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Amen po ba? At bilang tumugon po sa panawagan ng ating pong Panginoon, tayo po ay naglilingkod, tayo po ay sumusunod bilang mga mananampalataya sa Kanya. Ang sabi ko po sa aking kodigo, magtiis tayo anuman ang mga nararanasan natin. Amen po. Bilang mga Kristiyano, habang hinihintay po natin ang ating pong Panginoon sa Kanya pong muling pagbabalik, magtiis tayo. Ano man po ang mga nararanasan natin. Alam po ninyo mga kapatid, marami po sa mga Israelita, ano po? Marami po sa mga bayan na pinili po sa mga Israelita ang hindi po nakarating sa lupang pangako, which is yan po yung Israel. Ano po? Sila po ay nasa Egypt noon at pinangakuan nung sila po ay lumaya. Umalis na po sila mula po sa pagkakalipin. Sila po ay pinangakuan ng ating Panginoon, yung pong promised land, yung pong Israel, na kung saan nandito ngayon ang mga Israelita. Marami pong mga Israelita from Egypt ang hindi po nakarating sa lupang pangako o ng Israel at that time. Bakit po? Dahil po sa pagrereklamo. Amen? Dahil po sa pagrereklamo. Sa kalagayan natin sa buhay, mga kapatid, Mateo chapter 6 verse 24 po, medyo mahaba po ito. Mateo chapter 6 verse 24 hanggang pong 34, mahaba, basahin ko po. Gusto ko pong makita po natin kasi yung sustansya po ng complaining. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa.
hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. 25, pansinin niyo mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananabit? Baka po mayroon pong nagrereklamo sa inyo, Kristiyano naman ako, bakit ang hirap ng buhay ko? Kristiyano ako, bakit? Gamitin natin yung literal na binabanggit po ng binasa po natin. Kristiyano ako, bakit wala akong may suot na damit? Di ba? Kristiyano ako, bakit halos wala akong makain? Nagko-complain, nagre-reklamo. Pero alam po niyo, hindi ba't, ang sumulat ng Mateo, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Nagsalita muli ang ating Panginoon, verse 26, ginawa niyang halimbawa ang mga ibon, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nag-aasik ni nag-ani o kaya nagtitipon sa bangan, gayon man pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Bilang mga Kristiyano, sino sa atin dito ang hindi na nakain? Gamitin ko po yung palagi pong ginagamit na halimbawa. Isang oras. Meron ba nakaranas na hindi nakain? Isang oras. Wala, no? Di ba? Sa katotohanan po, naniniwala po ako na sa isang tunay na mananampalatayang Kristiyano, hindi po pwedeng hindi kakain. Amen po? Hindi pwedeng hindi kakain. Mas mahal tayo ng ating Panginoon kaysa sa mga ibon. At kung tayo man din po ay nababagabag, di ba? Sino ba sa atin dito ang nababagabag? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit sa isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Yan, yung ginamit na salita, yung pagkabalisa. Alam po niyo, binabanggit dito ng ating pong Panginoon na yung pong patungkol sa pagkabalisa. Alam po, ayaw ng Panginoon na tayo po ay mabagabag. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay mabalisa. Amen. Ayaw ng Panginoon tayo mabagabag. At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong sumisibol ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at pinakakain, iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya? Mga kapatid, gusto ng ating Panginoon, manalig tayo sa Kanya. Ang Panginoon, inuulit ko po, hindi po siya nagpapabaya. Ginamit po niyang mga halimbawa, matitindi po. At ang isa sa matindi dyan na binanggit niya, yung sino yung pwede ba na humaba ang buhay natin? Halimbawa po, mabalisa po tayo. Hahaba ba ng kahit isang oras lang ang ating buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? Hindi po. Palagi natin ginagamit na halimbawa po ito. Manapay, yung mga nababalisa,
lalo po silang tatanda. Ayaw po ninyong tumanda? Huwag kang mabalisa. Sa 31, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito, ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Yun po pala, kapatid. Kung wala kang pananalig sa Diyos, huwag ka nang mataka. Bakit ka nababalisa? Yun po. Ang mga wala pang pananampalataya daw sa Diyos, ang mga nababalisa lang. Amen. Bakit hindi nababalisa yung mga nananampalataya sa Panginoon? Sapagkat alam nila na ipagkakaloob sa kanila ng Diyos ang mga kakailanganin nila. Tangan nga lamang, alam po niyo mga kapatid, napakaganda po nito, yung verse 33, bagamat daldal na pong talata nito. Ngunit pag sumikitan ninyo, pag sumakitan ninyo, nang higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Sa pagkaka-English, medyo mas malinaw yata yung pagkabanggit. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto ng ating Panginoon, unahin natin siya, mga kapatid ko. Gusto natin ng pagpapala, unahin natin ang ating pong Panginoon. May mga tao po na, Panginoon, kung pagpapalain mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Mga kapatid, mabibigo po tayo kapag ganun po yung iniisip po natin. Sapagkat ang prinsipyo ng Panginoon patungkol sa pagpapala, kakaiba po. Unahin muna natin siya. Ang iniisip po natin, blessings, bago tayo sumunod. Ang iba gusto blessing muna bago sila sumunod. Ang prinsipyo ng Panginoon sa pagpapala, sumunod ka muna bago ang pagpapala. Kaya sabi niya sa 34, last verse na babasahin po natin, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Ulitin ko po at dinidiin. Huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Amen po. Napakaganda pong talata. Ano po? Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ano ang dalahin mo ngayon, kapatid? Ano ang dalahin mo ngayon? Halimbawa lang, anong dalahin mo ngayon? Huwag mo nang idagdag yung araw ng bukas. Baka hindi mo na makakayanan. Amen po? Amen. Huwag mo nang idagdag yung araw ng bukas. Ayan ang Panginoon mismo nagsalita nito, kapatid. Huwag mo nang idagdag yung araw ng bukas. Kapag kay dadagdag mo yan, baka sabihin ko sa'yo, makuba ka. Amen po. Huwag po tayong umayon o sumali po sa kultura po ng mga mareklamo. Kristiyano naman ako Kristiyano naman ako, bakit ganito ang buhay ko? Bagus po, sa oras na ito, ini-encourage kita. Ini-encourage ko pang bawat isa na magpatuloy sa Panginoon. Ano man ang nararanasan natin, ano man ang mga kinakaharap po natin, kaysa magreklamo, patuloy tayo sa Panginoon. Amen po. Second to the last, tignan po natin yung mga halimbawa ng mga naging makatagumpay dahil po sa pagsunod nila sa ating pong Panginoon. O look at the example of the people's success because of God. Ano po?
tignan po natin yung mga naging matagumpay. Ano po? Dahil po sa pagsunod po nila sa ating pong Panginoon. Huwag po nating tignan yung mga halimbawa po ng mga tumatalikod. Amen po. Huwag nating tignan yung mga halimbawa po ng mga tumatalikod. Kunting pagsubok lang. Naku, bisa. Surya, gamitin ko lang itong punto, halimbawa na ito. Itang puntong hindi lang nabati, oh. Ayaw ko na. Mayroon bang ganun dito? Hello. Salamat, wala na. Wala na po. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Tumingin sa mga halimbawa ng mga taong matagumpay, mga taong gumagawa sa kabila ng kahirapan. Opo, ang ganda pong halimbawa ita. Ano po? Dapat tignan po natin yung mga taong naging matagumpay po sa kabila po ng kahirapan. Opo. Hindi ko sinasabi na pagka Kristiyano tayo, wala na pong hirap. Ano po? Mayroon po tayong nararanasan, ano po? Pero salamat, ang Panginoon, katulad na banggit po natin, hindi po nagpapabaya ang ating pong Panginoon. May hamon po ako dito. Dumating na ba sa isip natin na yung ang punto na, parang nagsasawa na po tayo? Dumating na ba sa punto na yung bagang naiisip po natin, ayaw ko na? Parang iyan naman. Parang ang hirap ang maglingkod sa Panginoon. Nahirapan po ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? May narinig ako, salamat sa nagsalitang hindi. Pero gusto ko pong isuno. Paano yan, Pastor? Paano yung ibig sabihin suno? Hindi po mahirap ang paglilingkod sa Panginoon. Mahirap na mahirap. Baliktad doon sa narinig kong kanina. Kasi ang makakarating lamang po doon sa ipinangako ng Diyos na buhay ay yung mga tao pong matyaga, matiisin hanggang sa pagdating po ng ating pong Panginoon. Kapag hindi po tayo maging matiisin, hindi po tayo makakarating doon. O ito naman po bilang pagwawakas, sa mensahe ngayong umagang ito. Number 4, be patient and stand firm. Maging matiisin po tayo at natayo po na matatag. Yung wag pong matinag. Ating pong trials, ating pong pagsubok. Mayroon po tayong mga naririnig na imbis na makapagpalakas sa atin, tayo'y nanghihina, tayo'y napapahina. May mga naririnig tayong ganoon. May naririnig ka rin ba? Na imbis na lumakas ka, lalo kang nanghihina. Imbis na gaganahan ka sa paglilingkod, lalo kang ma-down. Ang Panginoon ngayong umagang ito, gusto niya tayong palakasin. Amen. Ano man ang mga kinakaharap po natin,
sa buhay bilang isang mananampalataya. Gusto ng Panginoon na lumakas po tayo. At sana po, itong huling talata na nais ko pong basahin, maging kalakasan mo. Amen. Maging kalakasan mo, maging kalakasan ko, maging kalakasan nating lahat na magpatuloy sa ating pong Panginoon. Pastor, ano po yung talata mo? Last verse. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sana po maging kalakasan mo ito. Maging kalakasan nating lahat. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo. Tuknang tapambagya ka rin. Magpakatatag kayo at huwag matitinag. Opo, mayroon pong may mga uugon po doon sa pananampalataya po natin. I-shake po nila. Po. Lang sabi po ng salita ng ating Panginoon, kung itutuloy po natin, yung nga, huwag matitinag, magpakatatag, at huwag matitinag. Talagang ibig sabihin, stand firm. Talagang tumayo po tayong matibay. Parang sa isang security guard, di ba? Talagang nakatayong matibay. At isinunod po niya, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Opo. Salamat po sa mga kapatid po natin na talaga naman pong nakikita po natin na hindi po nagsasawa na maglingkod sa ating pong Panginoon. At yun po yung nararapat. Ano po? Yamang nga na, alam ninyong di nasasayang ang yung pagpapagal para sa Kanya. Opo. Pwede bang palapakan natin ang Diyos dyan? Walang sayang po na paglilingkod, mga kapatid. Minsan po, talaga naman pong yung paglilingkod natin, grabe. The appreciation sometimes, ang hirap mapansin, makita. Niyo. Pero sana maging kalakasan natin ito. Di man napapansin yung gawa natin kung minsan. Pero, alam niyo, mayroong isang Diyos na hindi natin mapaglilihiman. Alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. At siya ang gagantimpala sa atin. Sabi nga niya, ulitin ko po, hindi nasasayang ang ating paglilingkod. Lahat yan. Sa prayer kanina ng kapatid natin, maging daw yung pagkakaloob natin, pagbibigay po natin. Walang sayang po na ginagawa natin sa ating pong Panginoon. Amen po. Mga kapatid, yan pong mensahe ng Panginoon ngayong umaga sa bawat sa atin. Sana po, naging kalakasan po natin. Tayong lahat ay umukot manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa mensahe mo sa amin ngayong umagang ito at dalayan po namin ang iyong patuloy na bendisyon, pag-iingat sa amin at patuloy na gabay sa bawat isa sa amin pong patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Opo, tunay po, Panginoon, na kung minsan dumadating po sa buhay po namin bilang mga lingkod, yung pong discouragement, Panginoon, may mga bagay kung minsan na salip na kami lumakas, kami po yung napapahina. But Lord, salamat po sapagkat hindi po ito rason para po tumigil na kami na maglingkod sa iyo. Yamang Panginoon, salamat po, mayroon kang pangako na hindi po nasasayang yung mga paglilingkod po namin sa iyo, Panginoon. Darating ang panahon, kami po ay yung gagantimpalahan pagdating po doon sa kung saan naroon ka. Kami ay iyong kokoronahan, Panginoon. Lord, tunay po, napakarami pong mga pangako
na binanggit po nyo sa iyong salita na kung saan ay bibigay po nyo sa mga taong hindi nagsawa na maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Ang buong iglesia ay pinapanalangin ko po, Panginoon, na kung saan ay lumago kami, Panginoon, doon po sa pasensya. Lumago po kami, Panginoon, doon po sa paglilingkod sa iyo. Lumago kami, Panginoon Diyos, sa pagmamahalan bilang mga magkakapatid. Lumago kami, Panginoon Diyos, sa pagtitinginan o pagkakaisa, pagkakasundo, Panginoon, bilang mga anak mo. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Gabayan po ninyo kami, ingatan po ninyo kami, patuloy na pagpalain, buksan ang durangawan ng kalangitan at patuloy na ibuhos ang iyong nag-uumapaw na pagpapala sa bawat isa. Salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Hallelujah. Binibigay ko na po sa ating pong MC. Darako na po tayo sa pag-offering. So kanina nga po sabi ni Pastor po, galing po sa Bible verse, si Lord po pinoprovide niya po lahat ng needs natin. Yung mga birds nga po, di ba, binibigyan niya po ng foods. So tayo pa po kaya. So ngayon po tayo po dadako sa pagkakaloob and let us prepare ourselves po. Let us pray. Let us bow our heads and feel the presence of the Lord. Yes, Lord, Father God, we praise you, we glorify your name, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil ikaw ang aming dakilang provider, Panginoon. And Lord, we praise you, Lord, sa lahat ng trabaho, sa lahat po ng business, O God, sa lahat po ng provisions nyo sa buhay namin, Panginoon. Lord, patuloy po na nagpapasiyasat po kami. Lord, patuloy nga po na i-focus nyo po yung minds namin, hindi po sa mga kayamanang ito, Panginoon, kundi sa inyo lamang, O God. And Lord, patuloy po na pinagpe-pray po namin lahat ng offerings this morning. Kayo nga po ang mag-bless sa mga puso ng mga magbibigay, O Lord. And Lord, pati na rin po sa mga hindi, O God, i-bless nyo nga po ang kanilang mga buhay, Panginoon. And Lord, right now, we are also praying po, patuloy po, O God, nagabayin niyo po ang aming mga business, ang aming mga trabaho, pati na rin po ang mga estudyante, Panginoon. Bigyan niyo nga po ng kalakasan ng bawat isa, Panginoon, na kami patuloy na magtiwala sa inyo, O God, sa lahat ng bagay, especially in our finances, Panginoon. And Lord, right now, we are also praying po sa mga malilikom na offering, Panginoon. Ito nga po'y magamit sa dakong ito, Panginoon, sa lalong ikakaluhalhati po ng inyong pangalan, Panginoon. Lord, patuloy po na ibinibigay po namin ang pinakamataas na papurit pagsamba sa inyo. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa prayer. Medyo masakit ko po mata. Ano po? Hindi ko ewan ko po. Bakit ano? Bala mo, mangalbag yan po. Masakit ko pong tumingin ng diretso. Ano po? Masakit. Mangalbag la po rin mata ko. Announcement po, mamaya, atin pong meeting daw yung mga sa music team. Ano po? After the service, bro. Pagkatapos ng gawain. Okay, salamat po. Salamat po muli sa ating lahat. Okay, praise God. Salamat din po sa mga kaloob po natin. Salamat sa mga kaloob po natin. Okay, praise God. Pansamantala po, natapos na naman po ang ating gawain ngayong umagang ito. At sana po, patuloy po nating suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa pagmamahal po ninyo sa gawain ng Panginoon. Amen po. Pwede bang palapakan natin ang Diyos? Amen. Salamat po. Salamat po sa ating lahat.
So tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Salamat po muli, Ama, sa kabutihan po ninyo sa amin. Salamat po muli, Panginoon, na binigyan po ninyo ng pagkakataon ng bawat sa amin na mapaglingkuran ka sa aming mga buhay. Salamat po muli, Panginoon, na binigyan po ninyo kami ng pagkakataon na mapasalamatan ka, Panginoon, sa mga ginagawa po ninyo sa aming mga buhay, sa mga pagpapala na patuloy po ninyo pinagkakalob sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. Tunay po na napakabuti mo. Kulang po, Panginoon, ang mga paglilingkod po namin, Panginoon. Kung sisiya sa atin lang namin, Panginoon, yung mga biyaya na ipinagkakalob mo po sa bawat sa amin, sa aming pamilya, Panginoon. Maraming pong salamat. Salamat po sa mga biyaya mo, Panginoon. Dalangin ko na patuloy po ninyo kaming gamitin sa iyong ministry, sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. At muli, Ama, babanggitin po namin, yamang walang sayang na paglilingkod. Yamang hindi nasasayang, Panginoon, yung mga paglilingkod po namin sa iyo. Hallelujah. Sa iyong kapurihan, Ama. Hallelujah. Karangalan, kaluwalhatian at pagsamba. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless po everyone. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.